Kayong lahat, ngayon, sino ba talaga ang tunay na developer alpha? Hindi ko naman kailangan sabihin, hindi ba? Ganun pala yon. Si Lizong pala ay may palihim na galing. Yun ang tunay na master. Matagal na pala akong nabulag sa katotohanan. Halos na insulto mo si Boss Lee. Ikaw pala ay peke. Miss Zhang, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang lakas ng loob mo ha. Naglalakas loob ka pang gamitin ang kalahating tapos na produkto para lukuhin kami. Manloloko ang kontrata natin. Kusang loob nating ginawa. Nasa kontrata at nakasulat doon. Malinaw na malinaw nakasulat. Anong ibig mong sabihin? Ano nga bang ibig kong sabihin? Ang nilalaman ng kontrata natin. Ano nga ba? Ibinigay ko ang teknolohiya ko kapalit ng 50% ng shares ng Longteng Group. Ginamit mong kalahating tapos na produkto at nagbabalak ka pang makuha ang kalahati ng shares ng Longteng? Tama. Ang teknolohiya ay hindi pa tapos. Ibang usapan na yon. Pero, ibinigay ko pa rin ang teknolohiya, di ba? Ano? Pero kasi... Ano? Alalahanin mo ng mabuti. Noong simula, sinabi ko ba sa'yo na gano'n nga? Sinabi ko sa'yo sa normal kong pagkatao ko, ibibigay ko sa'yo ang teknolohiya. Ang gawa na isang chief ay isang malaking halaga. Ayos! Magdesisyon tayo ng maayos. Pero, ngayon, ang mga galaw ko ay palihim. Hanggat maaari, hindi ko ilalantad ang aking tunay na pagkatao. Hindi ako tutulong sa'yo ng hayagan. Kaya, sa simula pa lang, inaplano mo ng lahat. Sa digmaan, walang bawal sa pandaraya. Ibibigay ko sa iyong kasabahang ito. Dahil ang press conference natin ngayon ay nasira na. Kaya ang ating kasunduan ay matatapos na rin dito. Pero gusto kong magpasalamat sa mga shares mo. Ha? Aalis na ako. Hindi ka pa pwedeng umalis. Ay, teka. Anong ibig sabihin ito? Ninakaw mo ang teknolohiya ko. At sinira mo ang reputasyon ko. Paano kita paparusahan? Mr. Lee, nabulag ako sa kasakiman. Ako, hindi ko dapat kayo inonsulto. Papatawarin niyo pa ba ako? Patawarin ka? Hindi ba ikaw ang kilalang kilala na developer alpha? Paano ko naman maikukumpara ang sarili ko sa'yo? Mr. Lee, hindi dapat kita ginaya. Humihingi ako ng paumanhin. Ako isang walang alam sa teknolohiya at isang inutil. Ako ang inutil. Umaangat lang ako dahil sa koneksyon ko. Ako yon. Na ako ay isang peking developer alpha. Ako ang mandaraya. Ako ang peke. Pero curious lang talaga ako. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para gayahin ako. Alam mo ba kung ano ang magiging resulta ng panggagaya sa akin? Ang pagnanakaw ng teknolohiya, pandarayang pag-aangkin ng shares at maling pagpapahayag. Alin sa mga krimen ito ang kaya mong pagbayaran? Hindi. Oh, baka naman handa ka na mabuhay sa kulungan habang buhay. Wag! Boss Lee! Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Pwede ba? Hindi dapat kita inulsulto ang pagkatao mo. Pero, ang babaeng yon, siya ang nagpabilit sa akin. Sinungaling ka? Nagawa mo pang manisin ng iba? Ikaw talaga! Lizzie, siya si Helen ng pama nito. Hindi ko alam na ikaw pa talaga si... Napakatanga mo talaga. Walang lunas. Kahit si Helen nagawang lokohin ka. Lizzie, kailangan mo akong iligtas. Halos ng lahat ng shares ng kumpanya nasa kamay na niya. Paano kita ililigtas? Hindi ba ikaw si Developer Alpha? Dati tinutulungan mo ako ng napakaraming beses. Basta bigyan mo lang ako ulit ng bagong teknolohiya at magagawa natin ang... Karapat-dapat ka ba? Lizzie, kailangan mo akong iligtas. Simula nang umatras ka sa investment, ang halaga ng Longteng at tuloy-tuloy ng pagbagsak. Kung hindi mo ko tutulungan ngayon, kung ganun, tuloy na magsasara ang Longteng. Ang pagkalugi mo, wala itong kinalaman sa akin. Hindi ba't ang Longteng ay bunga ng ating pagsisikap? Simula nung itinakwil mo ako, mula nung araw na yon, hindi na. Ngayon, papayagan kitang makita kung paano nasira ang kumpanyang ito sa sarili mong kamay.
Ginoong Lee, dati ay hindi ko alam kung ano, totoo o hindi. Napaniwala ako sa mga mandaraya. Walang problema. Gusto kong malaman kung interesado ka ba na ibenta ang teknolohiyang ito. Oh. Ang ibig yung sabihin, gusto ninyong makisalo? Hindi. Nakita ko lang na ang teknolohiyang ito ay hindi pa tapos. May mga kakulangan pa. Hindi mo kayang ayusin ito. Kaya ako bilang matanda, nais ko lang hindi na kailangan Ginoong Yang ang alalahanin nito. Tungkol sa problema na yan, may solusyon na ako. Sa ngayon, wala pa akong balak na ibenta ito. Lizzie, mas maraming kaibigan, mas maraming dadaan. Si Ginoong Yang dito sa Jiangsheng ay may pangalan pa rin. Ang taong walang kasalanan ay nagkasala kapag may dala siyang yaman. Mr. Yang, mukhang gusto niyong pwersang bilhin ito. Nire-respeto kita bilang developer alpha. Ang ugali mong yan, ibig sabihin ba nito, minamaliit mo ang Shenggong Workshop? Shenggong Workshop ay lugar na kung saan nagtitipon ng mga pinakamagaling na siyentipiko sa bansa at may mga pambansang eksperto pa na nagbabantay. Isang malaking organisasyon na hindi basta-basta kayang labanan ng mga kagaya naming negosyante. Paano kung sabihin kong ang kapal ng mukha mo? Nang dahil sa sinabi mo, pwede kang hindi makabangon habang buhay. Iginagalang kita dahil marunong ka sa teknolohiya. Pero kung tungkol sa kapangyarihan at kayamanan ng pag-uusapan, ikaw ay walang kakayahan na magtayo ng bagong kumpanya. Kaming mga negosyante, kapag nakasugpa si Ginoong Yang sa Jiangsheng, hindi na kami makakagalaw. Kahit pa ikaw ang kilalang developer alpha, hindi mo kayang talunin si Ginoong Yang, lalong-lalo na ang mga nasa likod niya, ang Shenggong Workshop. Bata ang teknolohiyang ito. Ibebenta mo ba? O hindi? Pinipilit mo ba ako? At kung pipilitin kita, bukod sa kilala ka sa online, ikaw lang ay nagsisimulang negosyante. Samantalang ako ang namumuno sa sangay ng Shenggong Fang para pabagsakin ang katulad mo negosyante. Meron akong libu-libong paraan. Kapal naman ang mukha mo. Isang tagapamahala ng sangay lang. Pero ganyan ka magsalita. Sa mundo ng negosyo sa Jiangsheng, ako ang batas! Sige, napakagaling mo nga. Ngayon nakita ko na ang langit ng negosyong Jiangsheng! Lizzie, kung tatanggapin mo ang usapan ni Jen King, malilimutan ko na. At sa hinaharap, may regalo akong ihahanda. Paano naman kung hindi ko tatanggapin? Darating ang mga emisaryo ng Shenggong Fang Headquarters. Huwag mo kong sisihin kung magiging marahas ako. Ano? Balak mo bang sapilitan akong pilitin? Mga tao, dalhin siya sa labas para hindi siya makaistorbo sa emisaryo. Walang gagalaw sa kanya. Ikaw ay anak ni Jiang Shanghai. Ang taong ito, hindi mo pwedeng galawin. Imposible. Siya ay walang galang sa Shenggong Workshop. Pwede namin siyang ipakulong. Ano? Pinaprotektahan mo ba siya? Hindi sa gusto ko siyang protektahan, kundi ikaw. Hindi mo dapat siyang galawin. Hindi pwede. Kung sa posisyon, ako at ang iyong ama ay magkatumbas. Siya isang batang marunong na ng konting teknolohiya. Kayang-kaya ko siyang pabagsakin. Napakalakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino siya? Kahit sino pa siya. Sa Jiangsheng, wala pang hindi ko kayang galawin. Mga tao, dalhin sa palabas! Dumating na ang emisaryo ng Shenggong Fang! Kamusta, Yang Jianming? Masaya akong sumasalubong sa'yo. Malugod ng pagdating sa Jiangsheng. Ikaw bang tagapagmahala ng sangay ng Shenggong Fang sa Jiangsheng? Ako nga, Mr. Wang. Talagang nakalaan sa'yo ang kasaganaan. Emisaryo, ano po ang ibig sabihin noon? Halika't samahan mo akong salubungin ng Woshung Gushi. Ano? Woshung Gushi? Nakakuha ko ng balitang mula sa headquarters ng pangunahing tagapagmahala ng Shenggong Fang na si Woshung Gushi ay dadalo rin sa pulong na ito. Kung makikilala ko ang Woshung Gushi, ang pag-akyat sa headquarters ay hindi na imposible. Ano? Woshung Gushi? Ang taong nakatuklas ng napakaraming suliranin sa siyensya ng Daksha? Ibig sabihin, ang Woshung Gushi ay hindi lang pinuno ng Southwest, kundi isa rin sa mga leader ng Shenggong Fang. Hindi ko akalain ang Woshung Gushi ay pupunta dito. Kung makikita ko siya, isang napakalaking karangalan ito. Mukhang nasa panganib si President Lee. Ngayon na nandito ang emisaryo, tsak napapanagutin siya sa kanyang kawalang galang. Emisaryo, pasensya na at naabala ko kayo. Anong meron? Kanina kasi, may naglakas loob na labanan ako at bastusin ang pabrika ng kumpanya. At hindi ko siya napali sa tamang oras. Natatakot ako na baka gumawa pa siya ng ibang gulo. Ano? Sino ang taong matapang na kayang gawin ito? Walang paggalang sa kumpanya natin.
Hindi lang siya nagmamayabang, kundi minamaliit niya rin ang kumpanya natin. Natuturuan ng leksyon ng mga tauhan. Ang kapal talaga ng mukha niya. Agad siyang dalhin at tapusin. Opo, sugurin niyo! Zhao Long! Napakalakas ng loob mo. Ikaw si Oshong Gushi? Ako si Zhao Long. Nagpupugay sa'yo dakilang Wushong Gushi. Pinuno, bakit po kayo nandito? Bakit? Hindi ba ako pwede pumunta dito? Patawad po. Bilang espesyal na sugo. Ganito ka ba magpalakad ng mga tauhan mo? Inaabuso ang mga tao? Hindi ko po magagawa yon. Ang akala ko lang Ano? Wala ka man lang investigasyon? Maniniwala ka agad sa mga sabi-sabi? Ganyan ka ba bilang espesyal na sugo? Aaminin ko ang aking pagkakamali. Ikaw ang Wushong Gushi? Hindi maaari. Imposible ito! At di mo nakikita, naglakas loob ka pang bastusin ang Wushong Gushi. Dito pa mismo, hinamak mo ang dakilang Wushong Gushi. Napakakapal ng mukha mo. Simula ngayon, tatanggalin na kita sa posisyon bilang pinuno ng Jiangsheng. Pinuno, sa mga nangahasat ng gulo sa inyo, ano po ang nais ninyong gawin? Ginoo! Ako ay bulag at hangal. Nabastos ko ang iyong dakilang kapangyarihan. Iyo po ay mapagpatawan. Patawarin niyo po ako. Hindi ba't ikaw ang hari ng Jiangsheng? Hindi. May libu-libong paraan ka para labanan ako, di ba? Wala po. Ang teknolohiya ko, gusto mo pa ba? Hindi ko po kailangan. Hindi ko na po uulitin. Hindi dahil ayaw mo, kundi tapos ka na. Dalhin siya palayo. Tanggalin siya sa dampanan ng mga gawa. Sa lahat ng kaugnayan sa industriya, ipatupad ang total ban. Hindi ka na muling tatanggapin. Malinaw. Wag! Patawad po! Patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako! Zhao Long, huliin ang impostor na nagpapanggap na ako. Dalhin siya sa impila ng pulisya. Teka. Mr. Lee, hindi. Kagalang-galang na nakilang pinuno. Ako ay isang hangal at nabastos ko po kayo. Pasensya na po talaga. Ano po kasi, ako ay nilinlang ng babaeng iyon. Siya nga. At itong teknolohiyang ito, si Haley ang nagbigay sa akin ito. Siya ang nagsabi sa akin na pumunta ako dito. Nakikita ko na. Yung USB drive noong araw na yun, pagkatapos mahulog, talagang pinalitan niya ito. Oo. Aminin ko ang lahat. Sasabihin ko sa inyo ang lahat. Si Haley ay lumapit sa akin at sinabi niya na magpapanggap ako bilang developer alpha. At pagkatapos, sinabi niya na kunin ko ang ilang bahagi ng shares ng Longteng Corporation. Hindi ko akalain ang babaeng yun ay ganon kabobo. Siya, ibinigay niya naman lahat ang kalahati sa akin. Wala na akong magagawa. Dalhin niyo siya sa impila ng pulisya. Kasabay nito, dalhin din si Haley dito. Teka lang. Inamin ko naman ang lahat. Tahan-tahan lang! Ang isang maganda sanang press conference ay nauwi sa ganitong gulo. Sadyang nararapat lang. Hindi ko akalain na si Manager Lee pala si Wushong Gushi. Nakakapanghinayang lang na hindi ko man lang siya nasundo ng maayos. Pero ngayon, ang pinakamas nagsisisi ay siya. Lizzie, ako... Nung salo-salo, napagkumbaba na ako sa'yo. At ngayon, ano pa bang gusto mong sabihin? Hindi ko talaga alam noon na ikaw ang tunay na pinuno. Si Haley lang ang loko sa akin. Si Haley? Hindi ba siya ang matalik mong kaibigan? Bakit kanya lulokohin? Dahil pinili mong maniwala sa kanya, ang lahat ng kapalit nito ay pananagutan mo ng mag-isa. Huwag, hindi ganito. Simula ngayon, hindi na ako magtitiwala sa iba. Pag nahuli ko siya, sigurado. Hindi mo na siya kailangang hulihin. Nandito na ang kriminal na si Haley! Dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, ako si Lazy, hindi sana naghahanto sa ganito. Zhang Mingnan, huwag kang magkunwari. Simula pa lang, hinahamak mo na si Lizzie. Lizzie, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Zhang Mingnan, aaminin kong pagkatalo ko. Pero kung mag-isip na ligtas ka, anong ibig mong sabihin? Yung mga shares ng kumpanya, matagal ko na ibinenta. Ikaw? Kumandata na katapusan mo na to! Paano nangyari to? Lizzie, kailangan ko ang tulong mo. Zhang Mingnan,
Ngayon ka lang nagsisisi. Huli na. Ang mga nangyari sa'yo ngayon ay bunga ng mga desisyon mo. Ikaw mismo ang nagtiwala sa mga traitor. Dahil sa mga maling hakbang mo, inilugmok mo ang kumpanya sa kapahamakan. Nagkamali ako, Lizzie. Alam kong pagkakamali ko. Ang pagkakamali mo, wala na akong kinalaman dun. Huwag mo nang hingin ng kapatawaran ko. Wala na yung saysay. Lizzie, pwede ba tayong bumalik sa dati? Pangako, simula ngayon, makikinig na ako sa'yo. Wala ka nang babalikan! Bukod pa doon, may mas karapat-dapat na akong mahalin. Kailan pa kayo, Lizzie? Ikaw? Xiaoshui, sa totoo lang, sa mga taon na lumipas, palihim mo akong tinutulungan. Alam ko lahat ng yon. Ano? Yung kabutihan mo sa akin, hindi ko dati napahalagahan. Pasensya ka na. Pero ngayon, handa ka na ba? Handa na ako. Ikaw nung agaw kay Lizzie. Dahil sa'yo, iniwan niya ako. Ikaw ang hindi nakaka-appreciate sa kanya. Hindi ako naniniwala. Siguradong ikaw ang nagsabi ng masama tungkol sa akin, kaya iniwan ako ni Lizzie. Lizzie, kung pwede lang tayo bumalik sa dati, pangako, mula ngayon makikinig na ako sa'yo. Dati naman tayo nagmamahalan. Hindi naman talaga ako ang mahal mo. Ang mahal mo ay ang kapangyarihan ko at ang posisyon ko bilang wushong gushi. At isa pa, gagamitin ko ang mga salitang ginamit mo sa akin noon. Ikaw ba'y karapat-dapat sa akin? Tara na. Lizzie, kung hindi mo ko tutulungan, sabay tayong babagsak. Mapapahiya ka rin kasama ko. Ako si Zhang Mingnan, ang presidente ng Longting Company. Iniwan ako ng lalaking ito matapos ay makuha ang gusto niya. At dahil sa babaeng ito, iniwan niya ako. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at binaliwala ang mga tao ng pagmamahalan. Zhang Mingnan! Akala mo ba ang mga ganitong maliliit na pagkanaim makaka-apekto sa akin? Kung patuloy ka pa rin sa pagiging bulag sa katotohanan. Zhao Long, ano po pinuno? Simula ngayon. Iba ng Longteng Company! Opo. Pagkatapos ng araw na to, sa Jiangsheng, wala nang Longteng. Ito Ano ito? ang invitation mula sa pinakamalaking auction house ng mga bihirang bagay sa mundo, ang Zenshike. Zenshike, yung nag-iipon ng mga pambihirang kayamanan at mga high-end na teknolohiya. Ako ay mula sa pamilya Jiang ng Beijing. Pamilyang Jiang ng Beijing? Hindi ko akalain na ikaw pala ay taga-Jiang family. Parang ako pa ang nakinabang. Ikaw ang chief ng Southwest Research Institute. At ayon sa mga balita, ang Wusheng Gushi ng Sia Nation, ako pa nga nakinabang sa'yo. Ang posisyon ko, mahalaga lang sa loob ng aming mundo. Pero kung ikukumpara na sa pamilya nyo, hindi ko na ito may kukumpara. Ngunit kayo pa lang nagsisimulang lahat. Gusto mo na akong pakasalan? Ang pamilya Jiang ay ang nangungunang pamilya sa Daxia. Ang mga nakikipagsundo sa amin ay puro mga kilalang pamilya. Kung sakaling maging tayo, ang pamilya nyo ay... Ako ang gusto mong pakasal sa'yo, hindi sila. Bukod pa roon, hindi ka naman nagpapauli sa kanila. Ikaw mismo ay isang dakilang pamilya. Sa nalalapit na exhibition ng Zenshike, darating ang lolo ko at iba pang mga pamilya. Ipapakita ko sa kanila na ikaw ang napili ko. Mas magaling ka kasi sa kanila. Lizzie, ang angka ng isang tao ay hindi sukatan ng kanyang kagalingan. Tama. Nagkamali ako. Lizzie, bumalik na po si Lizzie. Oh, bata ka! Halika rito! Halika rito! Ang estudyante si Lizzie ay bumabati sa iyo, guro. Ikaw bata ka. Sa wakas, napagdesisyonan mong ipagpatuloy ng pamumuno ko kung hindi ka pa bumalik. Tumatanda na ako. Patawad, Lolo. Ikaw? Anong tawag mo sa akin? Lolo. Noon, ako ay pasaway at matagal akong nawala. Hindi ko nagawang maglingkod sa inyo. Hindi. Ikaw ang talagang may malasakit. Sa sarili mong kakayahan, ikaw ay naging wushong gushi. Ikaw dapat ang pinakamagaling at tagapagmana ko. Pero dahil lamang ikaw ay apo ni Liluban, natatakot kang pag-usapan. Kaya mo tinanggihan. At higit pa roon, niwala kang lakas na loob na tawagin akong Lolo. Lolo,
Ako po'y kulang sa kaalaman. Hindi ko po kayang pasanin ang posisyon ng punong inhenyero. Ikaw ay santuso. Kung hindi mo kaya, sino pa ang makakakaya pagdating sa mga gawa? Nakasali ka sa napakaraming lihim na proyekto at nagtagumpay ka sa lahat. Pagdating sa posisyon, ikaw ang pinuno ng Southwest Research Institute at ang Wushung Gushi ang pinakamagaling sa buong bansa. Sino ang makakapantay? Sabihin mo sa akin, bakit hindi mo kayang pasanin ang posisyon bilang punong inhenyero ng Huasha? Sino pa? Sino pa ang magpapakilo sa teknolohiya ng Huasha upang patuloy na umunlad at manguna? Maliban sa ikaw ang apo ni Liluban, patawad, Lolo. Ako po ang nagkulang sa inyong mga inaasahan. Hindi mo ako binigo. Ikaw ang bumigo sa buong Daxia. Nagkasala ako. Nais kong parusahan mo ako, guro. Walang problema, walang problema. Ang pagkakilala sa pagkakamali at ang pagwasto nito ay isang napakabuting bagay. Nais ko lang malaman. Dahil lang sa isang tao. Oh, baka iniisip mo pa rin ang batang babae na si Zhang Mengnan. Ngayon hindi na ako tatakbo palayo. May taong mahal na ako. Mahal ko rin ang lupain ito. Kaya para sa kanila, mas lalo kong poprotektahan ang Xia Nation. Kasi alam kong may kakayahan akong protektahan ito. Protektahan ang buong bansa. Magaling! Ang pinuno ng Southwest Research Institute, ang Wushung Gushi na si Lizzie ay nakikinig sa utos. Handa na po ako. Ngayon, ibibigay ko na sa iyo ang posisyon bilang pinunong inhenyero ng Xia Research Institute. Ito ay hindi lamang kapangyarihan, kundi pati na rin tungkulin at responsibilidad. Pasanin mo ang kinabukasan ng teknolohiya ng Xia Nation. Palitan mo ako sa pagwasak ng mga harang na itanayo ng ibang bansa laban sa ating teknolohiya. Naiintindihan ko po. Simula ngayon, ikaw na ang bagong punong inhenyero ng Xia Nation. Pagbati sa punong inhenyero, binabati namin kayo! Hanggang dito na lang muna. Ako ang magiging personal na tagapagbantay sa kaligtasan ng punong inhenyero. Nandito tayo sa pinakamalaking auction sa buong mundo, ang eksibisyon ng Zenshi Pavilion. Hindi mo na kailangan mag-alala sa aking kaligtasan. Maghintay na lang kayo sa labas. Kung may mangyari man, agad ko kayong tatawagan. Naiintindihan ko po. Ang Zenshi Pavilion, taon-taon ay nagsasagawa ng eksibisyon ng mga kakaibang bagay. Kinokolekta ang mga bihirang kayamanan sa buong mundo mula sa mga antigong kagamitan hanggang sa makabagong teknolohiya. Basta't kakaiba, maaari itong mapasaba sa eksibisyon. Hindi ko alam kung itong dalawang kakaibang bagay ko ay papasa sa eksibisyon. Mr. Wang, Mr. Zhou, kayo rin ba ay nandito para sa eksibisyon? Mr. Zhang, wala lang kaming magawa kaya lumabas kami para maglibang. Magandang araw, Mr. Wang. Sino ito? Ito ang aking apo na si Jiang Shui. Jiang Shui? Anak siya ni Jiang Shanghai? Tama. Noon, lagi siyang nasa walang kwentang anak kong panganay sa Southwest na nakatira. Bihira lang siyang umuwi sa Beijing. Ngayon, hindi ba dumating na ang panahon para pag-usapan ang kasal ni Jiang Shui? Kaya nga dinala ko siya pabalik sa Beijing para makahanap ng mga mahusay na kabataan para sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, may mahal na akong tao. Ano bang meron sa Southwest? Kahit meron, hindi pa rin maikukumpara sa mga natatanging kabataan sa Beijing. Lolo, magaling siya. Kapag nakita mo siya, malalaman mo rin. Kailangan pa rin tignan ang kanyang pamilya. Kung wala siyang angkang kilala, huwag na siyang umasa na mapapangasawa niya ang apo ni Jiang Yaozu. Lolo, Apo, hindi naman dahil ayaw kitang pagbigyan. Pero ang mga kasal sa mga angkang kilala, hindi talaga malaya. pero napili ko na siya, Lolo. Sige na nga, kapag nakita mo ang kagandahan ng mga kabataan mula sa Beijing, maiintindihan mo rin ang sinasabi ko. Magandang araw, Ginoong Jiang. Hindi ba dito si Bowen? Ang pamilyang Ma ay mahilig sa mga kakaibang bagay. Bakit hindi siya sumama ngayon?
Ang lolo ko may karamdaman ngayon kaya hindi siya makapunta. Oo, mukhang pinaghahandaan ka na niya bilang tagapagmana. Bowen, talagang nakakabilib. Sa murang edad, siya na ang namumuno sa opisina ng Southwest Research Institute. Ngayon si Bowen ay nasa pinakamalapit na bilog ng puno ng mga inhinyero. Napakaganda na kinabukasan niya. Sobra naman kayo magpuri. Ako po isa lang sa mga katulong ng punong inhinyero. Ang pagpunta ko po dito sa exhibit ay para salubungin siya. Ano? Pupunta dito ang punong inhinyero sa exhibit? Opo. Apo, narinig ko na ang punong inhinyero ay mahilig sa mga taong mahilig sa agham. Kaya naman ipapakilala kita sa kanya. Sige po. Sino po siya? Ito ang pinakamamahal ko na apo, si Jiang Shue. Apo, ito naman ang mula sa pamilyang Ma ng Beijing, si Ma Bowen. Sa mga kabataan, siya ay kinikilala bilang isang natatanging talento. Maaring magkakilala kayong dalawa. Kaya pala, matagal ko na naririnig ang tungkol sa'yo. Ngayon lang tayo nagkita. Talagang taglay mo ang malamig at marangal na kagandahan. Sorbo ka namang magbigay ng papuri, Ginoong Ma. Isa lamang akong ordinaryong tao. Hindi ko yata kayang tanggapin ng ganong papuri. Sino ang taong yon? Jiang Shue. Lizzie? Lizzie? Sa wakas nandito ka na. Akala ko maghintay ka pa hanggang magsimula ang exhibit. Medyo natagalan ako sa paghahanda ng ilang kakaibang bagay, kaya naantala ng kaunti. Apo, anong ginagawa mo? Bitawan mo ang kamay niya. Sino ba siya? Lolo, siya ang sinasabi ko sa'yo, si Lizzie. Lizzie? Siya ba yung mananaliksik mula sa Southwest Research Institute? Lolo, matagal na siyang hindi isang mananaliksik. Napaka-imposible nito. Bata, paano ka nakapasok sa exhibit ng Zen Chike? Tignan niyo po ito. Ang imbitasyon ng apo ko? Kaya pala itong batang ito kanina pa makulit na gustong sumama sa akin. Ibinigay pala sa iyo ang imbitasyon niya. Lolo, Hayaan mo na. Dahil ang apo ko ang nagbigay sa iyo niyan, tatanggapin ko na rin. Bata, ngayong nandito ka na sa exhibit, dapat magpakabait ka, matuto ka ng maraming bagay. Mga kasama, ito ang kaibigan ng aking apo. Sumama siya dito sa exhibit para makakita ng mga magagandang bagay. Ako si Ma Bowen. Maaari ko bang malaman ang apelyido mo, kaibigan? Lee. Oo. Sa pagkakaalam ko, wala pa akong narinig na angkan ng Lee dito sa Beijing. Bakit? Ang Zenshiki ba ay para lang sa mga mayayamang angkan? Hindi naman sa ganon. Dito, bukod sa marangal na pamilya, nandito rin ang mga kilalang tao. Ikaw, kaibigan, mas mabuti nang maging maingat ka. Wala naman tayong relasyon pero napakabuti mo namang magpaalala. Dapat ko sigurong pasalamatan ka. Hindi na kailangan. Kaibigan ka ni Sure, kaya natural na kaibigan na din kita. Sure? Nakalimutan kong sabihin. Ang pamilya Ma at pamilyang Jiang ay matagal na magkaibigan. Ako at si Jiang Shue ay magkababata. kung hindi ako nagkakamali, ngayon lang tayo nagkita. Hindi pa nga tayo kilala ng lubusan. Paano mo nasabing magkababata tayo? Magkaibigan agad kahit hindi pa nagkita. Paano mo naman nasabi yun? Mukhang sa buong mundo, walang hindi kaibigan ng Ma. Talaga bang lahat ay kaibigan mo? Ito bang sinasabi nilang ang lahat sa ilalim ng langit ay magkakapatid? Bowen, sa exhibit na ito, ano ba ang dala ng pamilyang Ma? Siguradong hindi naman mas mababa kaysa sa akin yan, di ba? Mr. Wang, nagbibiro ka ba? Ang pamilya Ma ay ang pangalawang pinakamalaking angkat sa Jiangsheng. Paano nila ay maipapakita kapag inaatas ng mga nakakatanda? Hindi naman maaaring tumanggi. Kaya naman, ito ay isang korona mula sa dinastiyang Tang. Inuukit ng pilak at ginunto ang bulaklak. Ang halaga nito ay 10 milyon. Totoo ngang napakahalaga ng bagay na ito. Pero anong kagandahan nito? Ang bagay na ito ay pinagtagpi-tagping ginto at pilak. Hindi lang ito disenyong phoenix. Napakadetalyado pa. Ngunit mayroon pa itong kakaibang katangian. Anong nakakaiba? Kapag may umihip ng hangin, ang ulo ng phoenix sa itaas ay maglalabas ng malinaw na tunog ng huni ng phoenix.
Hindi ako makapaniwala. Tunog talaga to ng Phoenix. Napagkahanga. Mukhang ang corona na ito ang magiging pinakamagandang obra sa exhibit na ito. Mas mahalaga pa ito kaysa sa akin, ang ningning ng Shanghai Pearl. Akala ko ang aking berdeng kristal na florera ay walang katapat sa buong mundo. Ngunit, hindi ko akalain na may mas maganda pa pala. Masyado naman kayong mapagkumbaba. Dahil narito si Mr. Jiang, ako si Bowen, at hindi ako magpapanggap na pinakamahusay. Ang sobrang pagpapakumbaba ay hindi maganda. Sa pagkakataong ito, ang aking obra ay hindi makakapantay sa iyo. Sige Bowen, may iba ka pa bang bihirang kayamanan? Ilabas mo na, ipakita mo na ang lahat. Ang pangalawang pambihirang bagay na espesyal kong hinihanda para sa punong ininyero ng Daksha na dadalo sa eksibisyon. Hindi ko muna ipapakita. Nagpapabitin pa. Narinig ko na ang punong inhinyero ng Daksha ay mahilig sa makabagong teknolohiya. Kaya hintayin na lang natin ang eksibisyon bago natin makita. Malapit na magsimula ang eksibisyon. Kailangan ng sariling pambihirang bagay para makapasok. Hindi ba handa ka na? Hindi ba handa ka na? Ano bang magandang bagay ang maipapakita ng isang taga-timog kanluran? Dati mo akong pinahiya. Ngayon naman, gusto ko mapahiya ka sa harap ng lahat. Pero kung wala kang dala, ayos lang. Pwede kitang pautangin para lang makapasok ka. Ang pambihirang bagay? Siyempre naganda din ako. Oo naman, Mr. D. Bukang hindi mo alam. Ang pambihirang bagay na makakapasok sa Genki Pavilion ay hindi lang dapat kakaiba, kundi dapat din mahalaga ang halaga. Ang pambihirang bagay na inihanda ako, mahalaga at napakahalaga. Talaga ba? Bakit hindi mo muna ipakita? Hayaan mo akong suriin ito. Baka naman nagloloko ka lang. Suriin? Ang bagay na ito, baka hindi mo kayang suriin. Kalokohan. Lumaki ako sa paligid ng mga pambihirang bagay. Walang bagay na hindi ko kilala. Ang mga nakikita mo, pawang mga karaniwan lang, hindi mo agad makikilala. Alam mo ba kung ano iyon? Sa Daksha, ilan ang mga pambihirang bagay. Ikaw na taga-timog kanluran, paano mo iyon nakikita? Taga-timog kanluran? Sa paningin mo ba ang mga tagalungsod lang ang may karangalan? Tama. Sa tingin ko, wala ka talagang dalang pambihirang bagay. Pambihirang bagay daw. Kalokohan. Tama na, Bowen. Taga-timog kanluran, inaaway mo ba ako? Miss Jiang, ikaw ay anak ng pamilya Jiang. Paano ka magiging taga-timog kanluran? Ipinanganak ako sa timog kanluran. Lumaki din ako doon. Paano ko hindi magiging sa taga-timog kanluran? Ginagawa ko lang naman to para matulungan siya. Para makapasok siya sa eksibisyon. Sino bang may alam na hindi niya naman lang ma-appreciate sa halip na sinisisi niya pa ako? Tama. Talagang hindi marunong magpasalamat. Lizzie, sigurado ka ba ng pambihirang bagay mo ay sapat para makapasok? Ang dala ko, hindi lang sapat para makapasok, kundi higit pa sa lahat ng naririto.